check, sound mic, sound check. Amen, magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this evening. Sige po, lahat po tayo ay magsitayo. Awitin po natin ang page 34, A Shelter in the Time of Storm. Amen. Page 34 of our hymnals, A Shelter in the Time of Storm. Amen. First time sa The Lord's our rock. Ready, sing. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill beside, a shelter in the time of storm. Verse now. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Take a stand now. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears, alarm, no foes of right, a shelter in the time of storm. Verse now. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Third stanza. The raging storms may round us, amen, a shelter in the time of storm. We'll never leave our sin retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Last stanza. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Everybody now. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Another song, page 179, Leaning on the Everlasting Arms. Amen. Amen. Page 179. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First stanza. What a fellowship. Ready, sing. What a fellowship. What a joy divine. Living on the everlasting arms. What a blessedness. What a peace is mine. Living on the everlasting arms. Living. Sing, pressing here from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, sing mercy here from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Last stanza. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord's warning. Leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms.
arms. Amen? Kaya po ay pwedeng sumandal, mga kapatid. Kaya praise the Lord. At tayo po ay mayroong prayer meeting service, mga kapatid. Amen? Are you happy tonight? Amen? Praise the Lord. To be in the house of God is a great blessing, mga kapatid. Amen? Ayaw na po dumako sa Panginoon sa panalangin naman naming Diyos na nasa langit. Panginoon, salamat po ngayong gabi sa blessing na kami po ay niyo pong tinipon sa bahay sambahan po, Panginoon, para sa amin pong pulong panalangin sa gabing ito po, Panginoon. Salamat po sa inyo pong paggabay sa bawat isa, maging sa bawat nagsipag-aral, pasok. Salamat po, Panginoon, sa mga pag-iingat niyo po at pag-aadya sa mga sipagtrabaho po, Panginoon naman. Bagamat meron pong banta po, Panginoon, ng bagyo, at meron pong mga lugar po, Panginoon, kung saan ay nanalanta po, Panginoon, ang bagyo. Pero salamat po sa iyong pag-aadya, ayon pong lugar at sa inyo pong mga anak. Nalayan po, Panginoon, maging sa mga lugar na meron pong pagsalantang pagbagyo, kayo po bigay po ng kanilang restoration, protection po, Panginoon naman. Salamat po na kami po ay meron pong tanggulan, kami po ay meron pong dakilang sandalan at siguradong protection po, Panginoon, sa inyo pong makapangyarihang kamay. Dalayan po ngayong gabi, mga panalangin na yun pong dudulog, kayo pong magpala at bigay ng katugunan po, Ama. Salamat po sa mga anak niyo po na pong kaluban ng tamang desisyon na makaradalo sa bahay sambahan ngayong gabi sa aming pong pagpanambahan. Patawad po sa pagkukulong pagkakasala, mahal po namin kayo sa banal ay dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. At kayo po ay makakaupo ngayong gabi at magandang gabi po sa bawat isa, mga kapatid. Amen. Kayo po ay masaya ngayong gabi. Amen. Amen. Praise the Lord. It's great to be in the house of the Lord tonight, mga kapatid, for our prayer meeting service. Imagine, mga kapatid, this would already the second week ng July, di ba? Second prayer meeting na natin for the month of July, mga kapatid. Amen. Ayun po ay July, July 9? Tama? July 9, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos at napabilis ang araw. Actually, meron pong nakataas sa atin na signal ng bagyo. Pero praise the Lord, mga kapatid, sa maliwalas na panahon. Pagamat kailangan ng ulan mga kapatid, right? Lalo naman magsasaka, tama, amen? Huwag na lang sana yung paghangin-hangin, di ba? Pero may mga nakita ko na mga talagang sinalantanan ng bagyo, may mga pagbaha-baha na sa kanilang lugar. Actually, ay kanina, ngayong araw, ay anong tawag doon? Nilindol ng bagyo, yung bagyo naman. Wala silang bagyo, pero lindol naman doon sa bagyo. Ay na 4.5 ay na lindol, mga kapatid. Kaya makita po natin ang kabi-kabilaan na mga kalamidad, mga kapatid, sa ating pong bansa at maging sa buong mundo, mga kapatid. Amen? At truly, this is the signs of the time, mga kapatid, ng pagbabalik ng Panginoon. Amen? We ought to be ready, mga kapatid, at any time ang Panginoon ay darating. Pero praise the Lord, tayo po may signal number 1. Pero sabi ko, kahit signal number 5, basta ganyan lang yung panahon, okay rin din. Amen? Kahit magtaas ng signal, basta hindi po tataas yung pagsama ng panahon, mga kapatid. Pero we ought to pray that God is going to deliver us. Ang Diyos ang mag-adya, mga kapatid, amen, sa bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon na wala pong naging matakid sa ating gabi para makapagtungo sa bahay sambahan, amen? Okay, so bago tayo tutungo sa ating prayer list, sino po mayroon po mga additional prayer request ngayong gabi? Meron po mga answered prayer. Yan, yung meron po mga answered prayer. Sino po mga merong answered prayer ngayong gabi? At mga additional. Sino po? Wala po? Wala kayong mga additional prayer request ngayong gabi? Okay. Kung wala po, ay salamat sa Panginoon sa tagumpay na pinagkaloob sa atin ng Diyos last Sunday, amen? Nang ating pong Bring Your Classmates Sunday. Praise the Lord that we have a great attendance of the students. I think more than 50 sa ating high school and college, and then 40 naman sa ating mga elementary students, amen? Dahil mga estudyante, mga kapatid, at mga maabot sila ng salita po ng Diyos. Salamat sa mga nagsipag-imbita ng kanilang mga classmates as mga schoolmates. And you know what? Ay dapat hindi lang natin sila na-imbitahan, kundi dapat sila ay ma-follow up, amen? Sila ay makabalik, mga kapatid. Sila ay mahamon. Meron tayong for baptism last Sunday, mga kapatid. At yun, sabi ko nga po,
Sunday afternoon, when I see those crowd, mga kapatid, what I see is a work. Nakikita ko yung trabaho, mga kapatid. Eh, anong ibig sabihin yan? That we need to follow them up. Kailangan sila yung mag-follow up at magabayan, mga kapatid, sa kanilang paglago sa Panginoon. Kaya, meron pong mag-asawa na nabautismohan nung last Sunday. Rito rin po sa sentro, mga kapatid. Sila yung ma-follow up and I'd like to mapuntahan sila. And nung last Tuesday, kami po ay nandito sa may ugap. Gusto sana maabot din yung asawa ni Sister Gigi Lynn. Okay? Kanya nga lang, nung dumating kami ay nawala naman yung asawa. Tumakas naman. Sabi niya, Pastor, nandito na po. Nung sinabi niya sa asawa ko na papunta na kami, ay nagpaalam at pumalis. At inaantay namin, hindi naman na bumalik. Kaya sabi ko, ganyan talaga. Yan lang natin. At I believe isang araw kaya ang Diyos din naman magpaupo sa kanya diyan para makapakinig. Di ba? Yun mga kapatid. Dito nga pamilya ni Sister Marian, praise the Lord. Nandito sila nung last night. Actually, yung mister niya po ang kinausap ko. Nag-friend ako, nag-request a friend ako sa kanya para I want to reach them out. So, na-accept naman niya. And then I message him. Sabi ko, Brad, pwede pa kami makapunta dyan sa inyo. Nabigay ko ng schedule. Para ma-Bible study ko kayo bilang ng family, sabi ko. Nabigay ko ng schedule sa kanya. Saan kayo convenient? Sabi niya, sorry, hindi kasi pwede sa bahay. Kasi yung sa tatay niya daw, okay lang naman. Kasi saradong katoliko daw yung tatay. Okay lang yan, ma-Bible study rin natin. Pero sabi niya, baka hindi po pwede, sabi niya. Pwede po bang isa pang lugar na lang? Sabi niya, kayo po. O, dito na lang sa church. Punta kayo bukas, sabi ko, nandito sila ng kagabi. Bago ng practice namin, ng hapon pala. Nandito sila buong pamilya, praise the Lord. Yung kanyang husband, si Sister Marian, ay tumanggap sa Panginoon kagabi. Amen? And actually, I expect them to come, pero siya lang nakapunta ngayon. Pero this coming Sunday, pag-pray natin siya ay makarating sa Diyos. Nakarating na dito na, hindi ba sa Bible study, right? Amen? I believe that he will come for a Sunday service. Sabi ko, kakaiba yun. Yung Bible study ko, sila pumunta dito sa church. Sila na mismo pumunta dito sa church para ma-Bible study. Bakit kakaiba yun? Pero, it's a great response, mga batid. Praise the Lord. Meron pong 3 anak. At, this church is a church family. Amen? Yun, tapos yung the Guzman family. Pray natin, yung taga-bagay. Nag-schedule din ako ng Bible study sa kanila bukas ng hapon. Because I want to reach them out as a family. Madil din po sila. Di po sila papapaptize yung mag-asawa. Kaya gusto ko silang madil ito water baptism. Para sila ay makapag-desisyon mapatid na sumunod sa Panginoon sa tubig bautismo. Amen? Pray nyo, bukas nandiyan po doon kami ng hapon para sila ay i-Bible study. And then sa Saturday naman, ay mapuntahan namin yun doon sa yung mag-asawa. Yung asawa niya pala ay Batanggenyo, Batangas. Yung si Jet, yung pabaptize. Sabi nila nung natapos ng church, sabi niya, Pastor, taga saan kayo? Sabi, dito, sa Dela. Sa Dela ako, tumakin. Doon na rin pala ako pinanganak. Pero tatay ko dito sa Dela. Pero sa Dela ako lumakin. Sabi niya, akala ko Batangas. Sabi, ay bakit? Ipitister mo kasi naga Batangas. Batangas City. Kasi yung salita niya parang sa Batangas. Sabi ko kasi, nagtagal ako sa Laguna, sabi ko yung mga nakapag-usapan ko mga Tagalog talaga. Kaya siguro napagaya na rin doon sa kanilang punso. Kaya pag-pray natin na sila po ay maabot. May 3 anak din po yun, pero kasama nila yung anak nila din na last Sunday. Yung ayaw ko bunso yun. Pero kasama nila yung isang anak po nila last Sunday, mapatid. Amen? Taga dyan daw sila sa Makapagal kaya pupunta ako sa Makapagal, sila pong pupuntahan ko ang Bible study. Amen? Kaya makita nyo yung sasakyan, nakaparada yun. Bakit nandito sa Makapagal? Di ko alam yung lugar na yan, nalaman ko lang kay tatay. Bibisitahin sila para Bible study. Amen? Kaya yun po mga batid. Kaya our work mga batid, tandaan po natin, not only to win souls but even to disciples. Amen? Makapag-disciple. Sabi ko nga, kung mas marami na yung pwedeng mag-disciple ay mas maganda Mas marami na po yung makaabot mga kapatid.
marami na po yung magpa-follow up. Okay? Kaya kasi talagang hindi naman natin kayang abutin lahat talaga, mga kapatid. Gawain ng Panginoon, it's not a one-man show, mga kapatid. Amen? This is the work of God through God's people. Amen? Sa mga tao ng Diyos. Kaya yung mga young people natin at sila'y hihimok din na matuto talaga sila mag-follow up. Okay? Matuto na nilang i-follow up yung kapwa nila kabataan, mga kapatid. Okay? Para sila'y maabot nila ang kanilang kapwa kabataan. Amen? Kaya pag-pray po natin ang mga bagay po na yan, mga kapatid. Mga bagong mananampalataya na sila'y lumago sa Panginoon. Kasi pag ganyan, kasi yan po yung yan naman po yung anong tawag niya, yan po yung magiging magiging di naman disadvantage. Ibig sabihin ay pag dumadami, mga kapatid, tandaan mo natin, pag hindi naabot ay parang ang Kristiyano, they will just come and go. Diba? Sila'y sisimba lang at mawawala, magsasawa, ganun po yun, mga kapatid. Kaya kailangan talaga natin na sila po ay mag-build sa Panginoon, kaya maabot. Praise the Lord sa mga napapag study na meron silang great response. Amen? Amen? Kaya talagang kailangan natin maabot ang bawat isa, mga kapatid. So meron po mga additional na panalangin po dito, mga kapatid. Papray natin as I have announced, mga kapatid, yung ating pong magkakaroon po tayo ng violin na lesson and tutorial. Mayroon po tayong schedule. Magiging schedule natin ay Tuesday. Every Tuesday, 5 to 6 p.m. At yung mga malalayo, pwede kayo mag-schedule ng Sunday ng 12:15 to 1:15. So, kasi medyo ma-close ang schedule natin pag Sunday. Kaya kung meron pong mga interested na matuto, ay yung mga malalayo, ay Sunday natin sila i-schedule. Pero yung mga taga-Tuligaraw, ay Tuesday po, mga kapatid. 5 p.m. to 6 p.m. So, 1 hour po yun. Pero sabi ko nga po, ay tayo po ay magkakaroon ng registration fee. So, 100 pesos per session, amen? Per session po yun, amen? Bawat pagdalo, mga kapatid, ay 100 pesos. Para syempre sa ating po mga operational expenses at sa magtuturo din, kapatid. Amen? Amen? Yung anak po namin, si Tia, nung siya po ay nag-aral po, mga kapatid, hindi po libre. Pero nung siya po ay nagturo, libre. Mga basic lang po naman po kasi kulang tayo ng panahon ng pagtuturo nung panahon yun, mga kapatid. Kaya mas maganda para pahalagahan. Amen? Nung time na nagtuturo si Tia, libre. Mga bata, mga parang wala lang sila. Di ba? Ang hirap pa sa utang. O, at least yan, pag may bayad na, kahit hindi ako, ay matuto, di bahala kayo, amen? Ganun po yun. Kasi tatlo kami nun eh. Tatlo kami nandun eh. Si Kian, di Ma'am Ben, ako ko, magsaway-saway, magtingin-tingin. Bira, libre na nga, yun yung mga magiging ganawa isa. O, ngayon, babayaran, mga kapatid. Para kung hindi matuto, bahala sila, amen? Pero we do that, mga kapatid, tandaan po natin yan. Sila ay magamit. I'm dreaming and I'm looking forward sa araw may mga matututo. Then we'll have a mini orchestra here, amen? And they'll be playing violin, mga kapatid. Okay? Sa araw, mayroon pong matututo, magkakaroon tayo ng viola. Alam niyo po yung viola? Yung violin, yung babaeng violin. Yung viola, yung lalaki. Yung viola, yung malaki. Yan, yun yung viola. Yung pang-bass naman yun, di ba, amen? Tapos ang araw, kung meron po mga able, ay magkakaroon po tayo ng trumpet, di ba, amen? Karoon po tayo ng drums, di ba, amen? Tapos cymbals, tapos pom-poms, kaya kayo mag-pray natin yan, kapatid. So we will finalize this coming Sunday, yung mga estudyante, trainees natin, kapatid. And then we will start by next week, amen? Yung ating last song, mga kapatid. Okay? On Tuesday. Marami na pong mga nagpahayag na kanilang interest. I think mayroong ng 5 or 6 na gusto pong matuto, mga kapatid. Kaya praise the Lord for that. And then pag-pray rin po natin, mga kapatid, ng healing. Kay Brother Alan Batang, mga kapatid, pag-pray po natin. Siya po ay hindi man siya nagsabi, pero inalam po natin kasi nakita natin sa Facebook, amen? Minsan kasi sa Facebook nagpo-post, amen? Ang kanilang kalalagayan. Kaya maganda, sabi ko
Kung kayo po ay ganoon, masasabi niyo naman sa Facebook, manyari sabihin niyo po si Girls o kaya sa inyong pastor, man? Oo, pero yun alam ni Ma'am Dayan. Ano po yung nasa hospital siya ngayon, na-confine. Yan sa may ACE Hardware. ACE. Medical Hospital. Sa ACE. Pray natin, mayroong tubig sa baga. Pero actually, yun na rin po yung karamdaman niya noon. Hindi nagamot. Parang hindi yata nagamot na maayos. Kaya ngayon, nandiyan po siya. Kaya pray natin for healing and recovery. Provision din po. Siyempre, private hospital po yan. Pag-pray natin, mabatid ang kagalingan. Okay? And then, ganun din po, yung nanay ni Ate Corazon, mabatid. Ngayon, nandun pa sila sa hospital hanggang ngayon, sa CDMC. 2 weeks ba doon, ma? 2 weeks daw po sila. Kaya wala nung Sunday si Ate Corazon. First na absent niya. Mula nung siya ay nakadalo, first na absent niya ng Sunday. Of course, hindi pa siya lahat nakadalo ng Sunday afternoon. Pero nandun sa hospital po kasi nagbabantay sa nanay po niya. Dengue naman po ito, mga kapatid. Amen? And then, meron din po additional din po dito. Pray po natin si Mrs. Anog. Siya po ay nagpa-process po ng kanyang papel. Siya po ay mag-apply po sa Bermuda. Di ko alam kung saan ito, pero isang alam ko lang sa Bermuda grass. Amen? Yan. Malapit sa may Bermuda Square. Amen? So, nagpa-process po ng paper. At magkaroon po mga kapatid ng employer, mga kapatid, amen. Pag-pray po natin si Mrs. Minerva Anog. Ganun din po, healing and recovery para kay Blessy Anog. Kaya pag-pray po natin ng healing and recovery, mga kapatid. Alright. Kung wala na po, mga kapatid, meron po ba kayong mga prayer request ngayong gabi, amen? Do you have your prayer list tonight? Meron po kayo? Lahat meron? Sino wala? Okay, kung wala, basta na yung sa'yo. Paano po yan? Okay. Nabigyan ka, meron pong wala dito. Ay, wala na. Ibig sabihin, hindi nyo dinala yung mga kanya last week. Nag-print ako ng 20. Bakit hindi nyo dinala? 1 month po ito. Kaya hindi nyo dinala. Nag-a-add lang po ako nag-print. Yung mga para yung mga hindi nakatalo, gano'n. Di ba? Hindi nyo dinala yung ganito ninyo po. Kaya dapat, kaya po, ito pa rin yun. Mga sinulat ko, nandiyan pa rin po yun. Alright, kung wala na po. Kasi nag-print ako kanya 20 eh. So, ibig sabihin, meron, halos naman dati nandito nung last week, di ba, man? Yeah. O, hindi ibig sabihin, hindi nyo tinala yung inyo pong prayer list. Alright, kaya, meron ako mga dinagdag pag ganoon, pag nag-print ko. Pero, for 1 month po yan, keep it natin for 1 month, and dapat pinag-pray din natin sa mga bahay-bahay, man? Kaya meron pong Monday po yan, meron pong Tuesday, yan, meron pong Wednesday, Thursday, Friday. Ibig sabihin, yan po yung isama nyo po ng prayer. Every day ng inyong pong prayer time, mga batay. Amen? Yan po yung sasama nyo po. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Dapat tangan-tangan nyo po yan ng isang buwan, mga batay. Amen? Alright, sige po. Yung pong gabi tayo po ay mag-count off sa ating pagpanalangin. Okay? Simulan natin dito. Okay. 2 times. 3, 4, 5. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Alright, sige po, tayo po ay dadako sa magpanalangin ngayong gabi. Tayo mo ito, awitin natin itong tell it to Jesus. Amen? We are going to tell it to Jesus, our prayers tonight, our petition. Okay, sa page 125, we're saying that song of 10. Awitin lang natin yung last stanza. Are you troubled? But they sing. Are you troubled? That's the thought of dying. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ coming, kingdom is sighing. Tell it to Jesus. Hello, all the love songs now. Chorus now. Tell it to Jesus. Tell it to
alone. You have no such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Let's go to the Lord in prayer and we tell it to Jesus.
Amen. And then pag-rin natin this coming Sunday, patos tayo yung ating pong record, mga kapatid, amen, for the first half ng 2026, mga kapatid, amen. Then let's see how God bless us, kapatid, for the first half of 2026, amen. Ibabalik po ang inyong pong tithes and offering record, mga kapatid, for January 1, 2026 to June 28. Yan yung ating last record, mga kapatid, natin for the first half ng 2026, amen. Amen. Alam niyo po ay karoon ako tuloy ng idea ng Panginoon ay alog sa atin. Si Ate Teresa lumapit sa akin kanina, nagbebenta ng lupa. Sabi ko, ilang paso ba yan? Sabi niya, meron daw, kasi kilala niya, nagbebenta ng lupa, hulugan. Dahil, doon sa tulayan, siguro maganda mag-pray tayo lang, ngayong hulugan na lang, di ba, amen? Tayo mag-commit tayo, ihulog natin monthly, amen? Until sa time na tayo po ay matapos ang kontrata natin dito ay makapagbayad tayo, amen? Amen? Oo, mga kapatid, meron tayong pag-pray natin ang bagay po na yan, amen? Kaya pray natin yan, mga kapatid. Then we'll have our stewardship conference Sunday is coming September 7th. Pray po natin our stewardship Sunday, mga kapatid. Kasama po natin ang ating mahal na pastor, Dr. Eden Lorena, amen? I already invited him, mga kapatid. May set lang kanyang schedule. We will be going to San Pedro on August at mapapinalas po namin sa kanya, mga kapatid, amen? At makasama po natin on September, mga kapatid, for our stewardship Sunday, mga kapatid. Amen? Alright, sige po, tayo po muli magsitayo. Tayo po'y mananalangin ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon Ama, sa inyong pong pagpapala na pinagkalod sa amin po ngayong gabi, sa dugtong-dugtong na panalangin na ba inyong pong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo po, Panginoon, na kami po ay nakakalapit po sa inyo bilang inyong pong mga anak sa pamagitan ng pagpanalangin. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa po, Panginoon, sa bahay panalanginan upang kami po, Panginoon, ay sama-sama mga panalangin po sa inyo. Salamat po sa inyong pong katugunan ng inyong pong mga panalangin sa natapos na 5 linggong evangelistic meetings po, Panginoon, mula sa ibang area po, Panginoon, sa Tugigaraw, sa Peña Blanca, sa Asolana, at yun po sa Kabagan, Isabela. Salamat po sa mga kaluluwang naligtas po, Panginoon, sa involvement, cooperation ng bahay niyo pong mga anak po, Panginoon. Ayaw po ang siyang kumilos sa mga tao na nabaginan niyo pong mga salita po, Panginoon God, na sila ay inyo pong i-convict po, Panginoon, na sila ay i-lead niyo po, Panginoon Ama, sa inyo pong gawain. Salamat po sa mga naging bisita rin namin at matagumpay na pagdaos po namin na ngayon pong Student Sunday, Bring Your Classmates Sunday, noong last Sunday. Salamat po sa mga bawat estudyante na nakarating po, Panginoon, naging mula sa elementary, high school, sa mga college students, working, about family na naging bisita po, Panginoon, O God. Lain po, Panginoon, bawat nag-imbita po, Panginoon, hindi lang po nila naimbitahan po, Panginoon, last Sunday, kundi ba't po sila ay maimbitahan pa rin po, Panginoon, O God, sa pagpapatuloy ng kanilang paglago po, Panginoon, sa inyo, especially po sa mga sumunod sa tubig bautismo. Lain ko po, Panginoon, mga bagong pamilya po, Panginoon, that need to be disciple, na sila ay palaguin po, Panginoon, sa pananampalataya. At dalayan ko po, Panginoon, ang Lapay family, the Guzman family, po, Panginoon, Padernal family, at ang bagong pamilya po, Panginoon, nakadalo last Sunday, na sila po ay maabot po, Panginoon, God, upang sila po ay Bible study, at sila po, Panginoon, ay lumago sa pagkakilala at mga paglingkod po sa inyo. Maunawaan po, Panginoon, ang kadakilaang loob po ninyo po, Panginoon, Ama, sa bawat isa. Salamat po sa mga anak niyo po na lumalago, naging kabahagi sa gawain, pag-aakit po ng kaluluwa, bawat mga magulang at mga young people, mga bata. Bless you po, Panginoon, na ang iba pa po, Panginoon, na hindi pa po nag-i-involve, kayo po ang siyang kumilos po, Panginoon. Salamat po sa pribileyo ng mga paglingkod po sa inyo. Kapatid po, Panginoon, meron pong karamdaman, kayo po ang po mapagpalang kamay sa kanila, bigyan po ng kagalingan po, Panginoon, si Brother Alan Batang, na ngayon po ay nakakonfine ngayon sa hospital. Meron pong karamdaman, po niya po pagpalang kamay, bigyan po ng kagalingan po, Panginoon, bigyan ng provision ng kanilang pangangailangan po. At ganun po sa nanay po ni Ate Corazon, hanggang ngayon nasa hospital din po, napapagaling, gawa po ng dengue. Lord, dalayan ko po na kayo pong bigyan ng kagalingan din po sa kanya.
Ganun po, Panginoon, si Blessy ano po, Panginoon, kayo po ang pong pagpalang kamay, kaya po ng kagalingan po, Panginoon, at sa Mrs. Minerva Anong sa kanyang plano po, Panginoon, na makapag-ibang bansa. Pagpalain niyo po, ito po yung kalooban niyo po, ay po magbigay ng provision, bigay ng approval po, Panginoon, sa kanyang pagpaprocess ng kanyang papers. Bless rin po, Panginoon, naman ang amin po nga papasimula muli po, Panginoon, pagkakaroon ng violin na lesson, tutorial class. Palain niyo po, Panginoon, si Rachel, ninyo pong gagamitin, si Abby, na magtuturo po, Panginoon, sa mga interested, na matutong ng mga kabataan, sa music po, Panginoon. Sa araw sila'y matutong, sila po'y magamit po, Panginoon, Ama, sa inyo pong gawain. Palain niyo po, Panginoon, ang aming pong soul winning, follow-up visitation po, Panginoon, every Saturday sa bawat area po, Panginoon, area East, area South, area West, and then area North po, Panginoon, sa mga anak niyo po na nagsipag-involve sa mga soul winning. At give us a great Sunday service this coming Sunday, O God. Bigyan po kayo po, Panginoon, ng mga bisita, mga kaluluwang maliligtas, at mga susunod sa tubig bautismo. Dalahin ko rin po, maging ang Susara family po, Panginoon naman. Dalahin ko po, ng last Sunday, wala po sila. Gawa po ng karamdaman ng kanilang baby po, Panginoon. Ano po, siya po bigyan po ng patuloy na kagalingan, at wala po maging sagabal this coming Sunday, sila po makadalo upang ang desisyon po, Panginoon, ng husband na susunod sa tubig bautismo, Panginoon, ay wala pong maging sagabal. Ganun po sa husband po, Panginoon, ni Sister Marian, man din po, Panginoon, Ama, ay this coming Sunday po, Panginoon, makapagpanambahan at kanyang gawin ang kanyang desisyon na susunod sa inyo sa tubig bautismo. Thank you, O God, for the accomplishment, O God, that you are giving to your church. Ibigay patuloy ng provision ng pangangailangan ng gawain po, Panginoon. Maabot pa po ng mga kaluluwang lugar po, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa biyaya, patawad po sa pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Sa wad natin, dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. At wala man tayong bisita ngayong gabi, pero tayo po'y magkamusta, magkamayan. Habang tayo po'y nagkakamayan, awitin natin yung ligay ng buhay kung inana mo si Kristo. Sige po, turn around and shake hands this evening. Amen. Page 49, I know whom I have believed. Amen. Page 49 of our hymnals, I know whom I have believed. Amen. I didn't know my friend. Amen. Verse 9. By God's wondrous grace, really sing. I know that by God's wondrous grace to me I've been known, nor why I've heard thee Christ in love, leading me for his soul. First down. I know I have believed and am persuaded that he is able to keep
dapat may violin kayo, amen? Pero kung kagaya yung gumawa ng gawa sa kawayan, ay pwede rin naman, amen? Meron tayong violin na tagto 2,000, kaya pwede naman puhulugan, 3 gifts, umaga, tanghali, hapon, amen? Mas madali. Okay, dahil may dadago sa pangalan sa salita Diyos, ay manalangin, dakilang Diyos, salamat po ngayong gabi, bless you po ang inyong pong lingkod na gagamitin, ang salita po niyo may papaya, bless you pong awitin, na pong maririnig, may handa ang puso at isipan ng bawat isa, sa pagdating po namin dinig sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, you may be seated. Amen. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He never loves and care for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If but I ask Him, He will deliver. Make all my troubles quickly an end. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrow will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory will win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone.
tell Jesus, amen? Sabi ko nga, minsan mga Kristiyano, sa Facebook sinasabi, sa Panginoon, amen? Oo, magtatawanan na lang ng Facebook, sabihin sa'yo, yan kasi, pabaptis-baptis ka, pag-Kristiyano ka, amen? Yan tuloy nangyari sa'yo, sabihin pa sa'yo, right, amen? You cannot find sympathy, mapatid, from the social media, amen? We must find comfort from God, amen? We must tell Jesus, salamat sa Panginoon that we could come to Him, mapatid, even in our prayer, mapatid, amen? Ang ating napag-aralan, ang ating Sunday School last Sunday, is all about the church prayer, amen? Kaya mahalaga yung church prayer, mapatid. Meron tayong simbahan na malalapitan natin, mapatid, kung saan tayo po ay makakahingi ng panalangin. Libre, mapatid, amen? Humingi ka ng panalangin sa pare, mapatid, ewan ko lang, magbabayarin ka niyan, amen? Pwede mo pumunta sa bahay, mabasbasan niyo lang yung bahay namin. Ako, delikado ka pa, mapatid. Ay, pa-schedule mo pa yan, mapatid, amen? Pero tayong naghahanap ng schedule na mapupuntahan natin, amen? Para ma-Bible study, okay? Praise the Lord tonight, mapatid. We have the privilege once again to study the Word of God. Tayo pa magsitayo. Buksan natin yung Bible, mapatid, sa Psalm chapter 69. Pero hindi natin kukunin, mapatid, yung buong chapter na yung gabi, mapatid. 16 ba tayo? 68 pa lang pala tayo, mapatid. Pero dito lang yung kukunin natin gabi, mapatid, ang ating pagkukunan ng ating pong mensahe. Sa verse 19 lang po tayo ngayong gabi, babasahin po natin po yan. Magmat mamaya meron tayong babasahin ng mga ibang talata po yan from chapter 68. Okay, are you there? Babasahin po natin, mapatid, ng sabay-sabay, verse 19, ready, read. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. You see that? Sabi ng Bible, blessed be the Lord. Okay? Purihin ng Panginoon. Okay? Siyang araw-araw, sabi ng Bible, naglulod sa atin ng benepisyo. You see that? Daily benefits, amen? That's what we call unlimited, amen? He loaded us with daily benefits. Even the God of our salvation, Selah. Does it mean Selah? Take a pause and think about it. Take a pause and think about it. Minsan, tayo po ay merong pagrereklamo sa buhay. Tama, amen? But take a pause. When the things God is loading to us daily, amen? Na inilulod sa atin ng Panginoon. At ang inilulod sa atin ng Diyos, hindi problema, amen? He loaded us sa atin ng Bible with benefits, amen? Kaya ngayong gabi, yan po yung ating pag-aaral, daily loaded with benefits, amen? Daily loaded with benefits. Nakilang Diyos, muli, salamat po, Panginoon, sa inyo pong inarga sa amin na pagpapala ngayong gabi. Benepisyo para po sa amin. Upang makadalo po, Panginoon, sa pagbahay-sambahan. Hamunin niyo po ninyo po mga salita, daupang pala ng mga anak po ng Diyos, makatuwang sa pagpanalangin, makarinig po, Panginoon, ng mga awitin at makaawit ng awiting papuri po sa salamat sa awiting ngayon pong narinig. Tunay nga po na kayo sa inyo lang po namin aming dalhin ang aming pong kabigatan po, Panginoon, at ang inyo pong tugon sa amin, ang inyo pong kaaliwan, ang inyo pong mga katugunan. Bless you po ang mensahe, kayo po ang siyang pumilos at bigyan po ng kapangyarihan at karunungan ng inyo pong lingkod sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. You may be seated, mapatid. Salamat po sa inyo pong pagtayo. Wow, praise the Lord, mapatid. Habang reading those words, mapatid, it will give us real, magbibigay, we are just, appreciative enough. Amen? Kung tayo po ay very appreciative lang din naman ng mga benepisyo na pinagkakalog sa atin ng Diyos. Ano po yung mga nag-a-apply sa kumpanya, pag sila ay maghanap ng trabaho, mapatid, ay tinatanong ko anong benepisyo, right? Amen? Yung mga maglilipat, mga kapatid, ang pinagtatrabawan, sila po ay magtatanong kung ano pong benepisyo. May sa Laguna po ako, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, ako ay naganap ng trabaho doon. Ang unang trabaho na aking napasukan, mga kapatid, yung sa Watermart, Abenson. Watermart, mga kapatid, naging management trainee po ako doon. Pero nung nag-apply po ako, mga kapatid, ay siyempre sabihin nila sa akin sahod. Sabihin nila sa akin ang sahod. Medyo mababa. Sabi ko may pamilya ako, may mag-ina ako na kailangan kong suportahan ang pangangailangan. Sabi ko, sir, pwede ko bang tasan yung konti? Hanggang doon lang ang pwede namin may i-offer sa inyo, Mr. Kilang. Sabi niya sa akin yung general manager. And you know what, nagpaalam po ako. Sir, I may consider some of the applications that I am applying for. Sabi ko sa kanya. Umalis po ako. Alam mo yung nakasakay na parang Carmona. Uwi na ako ng Binyan, Carmona, Cavite. Doon po ang kanilang office.
nag-interview po ako doon. Alam niyo po, ako din na nakasakay na po ako, tinawagan po ako ng general manager. Sabi niya, magkano ba gusto mo? Wow! Sabi niya sa akin, mga kapatid. Alam niyo po, sinabi ko naman, pero tinawaran niya. Sige po, sir. Pinabalik niya po, nagpirma ako ng kontrata. And what nga sa akin ng benefits, mga kapatid, pero okay naman. Pero niyo po, nung ako po ay, siyempre, sisimula, lalo ang gastusin at talagang malaki ang gastusin, mga kapatid. Nung ako po yung mag 6 months na, they want me to regularize, irregular po nila ako. I asked the benefits. Alam mo mangyayari, kung ako po yung mararegular, magkano po ang may dati. Parang walang mangyayari. Alam mo po mga kapatid, tinanggihan ko na ako yung maregular. Kaya pinapirmahan nila ako mga kapatid ng pagtabi ng pag-regular. O, kakaiba yun, di ba, Iman? Kasi I am applying mga kapatid na kailangan kong maghanap ng trabaho kasi hindi nakakasapat talaga mga kapatid. Sabi ko po sa trabaho ko doon, isa lang uniform ko, isang polo lang mga kapatid, at nilalabang ko pang gabi. Kasi yung sahod ko mga kapatid, sapat-sapat lang papadala ko sa aking pamilya. And that time, nagtatrabaho na rin ang aking business, pinulungan na rin ako magtrabaho. Sa Laguna, sabi ko, hindi pwede ito, sabi ko. Dapat makahanap ako ng mas maayos na trabaho. And praise the Lord, binigyan niya ako ng mas maayos na trabaho sa biyaya ng Panginoon. Amen? And as the benefits, maayos. Di ba pag kayo magtatrabaho, pag ikay nare-regular na, may benefits, mga kapatid. Amen? Meron pong siyempre PhilHealth benefits, meron pong mga health insurance benefits, maaaring libre sa mga pagpapa-check up, ganoon, mga kapatid. At meron pong tinatawag na SSS, di ba? Amen? At nagbabayad ng SSS, pag-ibig, may mga benefits, mga kapatid, may mga incentives, right? Amen? Amen? Kaya nga ang isang employee, minsan, mga kapatid, maglilipat siya, mga kapatid, ako po yung graduate, mga kapatid, ng education. Ako naman po ay license, mga kapatid. Pero nagtatrabaho ako, nagtuturo ako sa private. Kano lang sahod ko? 3,000? Bira. Parang kulang pa pamasahe ko na pauwi. 3,000 pesos, mga kapatid, 2002. Papasok po ako sa private school. Nagtuturo, 3,000 pesos monthly. Hindi pa kaya buhayin ng aking sarili. Binata pa ako noon. Kaya iniwanan ko yun. Nag-apply ako sa Jollibee, mga kapatid. Nag-apply ako sa Jollibee, natanggap po ako doon, tinanong sa akin ng principal, magkano ba sahod ko sa Jollibee? Ma'am, 6.5 po, over nila sa akin. Okay. Hindi mo kayang tapat, sabi niya. Doon ako pumunta. Kaya nung panahon yun, mga kapatid. Why, mga kapatid? We are after the benefits, Amen? Walang nagtatrabaho, mga kapatid, na hindi niya inaalam yung kanyang benepisyo, right? Amen? Kailangan alamin niya yung kanyang benepisyo. Kaya nga naglilipat minsan kasi bakit? Gusto niya, mga kapatid, na mas maganda yung kanyang benepisyo. Pero kung pag-uusapan natin ang benefits, mga kapatid, wala nang tatalo sa Diyos, amen? Because the Word of God says, mga kapatid, He loaded us with what? Daily benefits. Araw-araw, mga kapatid, we are loaded with problems, mga kapatid. But God loaded us with benefits. Amen? Tayo po ay loaded with problems. Sa araw-araw may problema tayo, mga kapatid. May pagbitan. Meron po tayong mga inaalala sa buhay, mga kapatid. But we come to God, mga kapatid. We realize that He loaded us with benefits. Amen? Kung appreciative lang din naman talaga tayo, kapatid. Okay? Kung tayo lang po naman talaga ay we are thankful enough, kapatid, sa mga benepisyo pinagkakalob sa atin ng Diyos. We are burdened with life circumstances, but God loads us with blessings. Amen? Ay po'y nabibigatan sa mga sirkumstansya. Mga estudyante nagsipag-aral, mga kapatid, mga anak na may pangangailangan sa school, mga trabaho, mga kapatid, tandaan po natin po yan, mga buwan-buwan na binabayaran, amen? Pag dumating na, mga kapatid, si Judith, nandiyan na si Judith. Ang problema kasi naman, kayo lang naman po nagdadagdag ng inyong Judith, amen? Dati lang naman, ang Judith natin, mga kapatid, si Kagel ko lang, right, amen? O kaya si Water District, diba? Ngayon, nadagdagan mo pa. Nandiyan pa si Shopee, nandiyan pa si Lazada, nandiyan pa si Temu, nandiyan pa si TikTok, nandiyan pa si Shein, nandiyan pa si Netflix. Diba? Nandiyan pa si Royal Cable, diba? Ikaw lang din naman, diba? Bingo? Tayo lang naman na nagdagdag, mga kapatid. Tanda po natin, nag-Judith sa buhay natin, right? Amen?
Na kung saan, kahit wala naman namang bagay na yun, talaga no, pwede tayong makapamuhay. Amen? But praise the Lord, when we come to God, we realize His daily loading us benefits. Amen? Kaya sabi ko nga po, kung hindi lang kung sa Kristiyano, hindi lang talaga may bulat ang kanyang spiritual na mata, ay talagang hindi niya makikita yung daily loading of God, of His benefits to us, mapatid. If we are not going to realize how blessed we are with God, we are, you know what, we are full of complaints. Amen? Ang meron sa ating complain o kaya reclaim, amen? Maraming mga reklamo. Okay? And sometimes we retaliate. Okay? Dahil tayo pinagreklamo, minsan sabihin natin, bakit nangyari sa akin ito? Anong ibig mo sabihin sa akin mangyari yan? Sobra ka naman. Nung ikaw ay pinagpala, hindi mo tinanong, Lord, bakit ako ang pinagpala? Hindi mo naman tinanong yun, tama yan? Pero nung nagkaroon ng problema, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Anong gusto mo saan? Kanino? Okay? Pero dapat natin ma-realize, mga kapatid, na ang Diyos ang nagkakalog, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos, mga kapatid, ang nagpapadala, ang Diyos ang nagpapala. At minsan, mga kapatid, ang Diyos din naman ang nagpipigil ng pagpapala upang ma-realize natin, mga kapatid, amen, ang mga bagay na kailangan nating iayos sa ating buhay. Amen? Amen? Okay? Pero hindi nagkukulang ang Diyos. He is loading us with daily benefits. Sabagat pag ang Diyos, mga kapatid, nakalimot na. Abay, wala na tayo dito. Hindi natin nakahinga. Amen? Yung salamat, hindi siya nakakalimot. Mga kapatid, nabigyan tayo ng hininga. Okay? Kahit natutulog tayo, nandiyan nagbabantay. Amen? Okay? Nandiyan nagbabantay ang Diyos para sa atin, mga kapatid. Kaya nga nakakagising pa tayo Amen? Kaya nagigising pa tayo, nakakatayo, mga kapatid, sapagat ang Diyos ang nagbabantay, ang Diyos ang naglulod sa atin ng araw-araw na benepisyo sa ating buhay. Loaded with daily benefits. Number 1, mga kapatid. Okay? Number 1, makikita po natin dito, sabi ng Bible. Yan na rin po mismo sa ating binasa, sabi ng Bible yan sa verse 19, ready. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even what? The God of our what? Salvation. Ma-realize mo lang save ka, kapatid. Amen? Amen. That's the number 1. The blessings or the benefits of His salvation. The benefits of His salvation. Ano po mga benepisyo, mapatid, ng salvation ng Diyos sa atin? Our relationship with Him is fixed. Amen? Fixed na yung relationship natin sa Diyos that we are already what? We are son of God or children of God. Tayo pinaging anak na ng Diyos, mga kapatid. Wala nang bawian yun. Amen? Okay? Anak tayo ng Diyos. That one God, sabi ng Bible, but as many as receive it to them, gave me power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of man, nor of the will of flesh, but of God, sabi ng Bible. The will of God. Okay? Our relationship with Him is fixed. Anak tayo ng Diyos, kapatid. Amen? Anak tayo ng Diyos. Ano ay ang benepisyo, kapatid, mga anak ng mayayaman, di ba? Tama? Makikita po natin, di po ba? Secured na sila Ang kanilang pag-aaral, ang kanilang manay, sigurado na. Amen? Amen? Pag politician yan, kapatid, sigurado na. Ikaw susunod na mayor ha. Inihahanda na yan, di ba? Tama yan. Yun yung mga benepisyo na pinag-ahanda sa kanila. Pero tandaan po natin, dahil ang relasyon natin sa Diyos ay fixed na. Ano tayo ng Diyos? Anak tayo ng Diyos. Amen? Okay? Yan ang benepisyo sa atin yung kapatid. Aba, hindi na tayo pupunta ng impyerno. Amen? Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Okay? Are you sure about that? Amen? Hindi natin pupunta ng impyerno. Ano ba pinakamabigat na problema? Kapatid, na kailangan po natin ilutasin. Wala na. Kasi bakit? Ang pagpunta natin sa impyerno, kapatid, lutas na. Nilutas na ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagat tayo po'y napabilang na sa pamilya ng Diyos. Amen? Now, we are sons. Sabi po ng Bible, kapatid, tinan niyo po. Ang benepisyo natin, hindi lang earthly. Kaya hindi lang earthly. Sabi ng Bible, Romans chapter 8. Wait lang tayo sa Romans chapter 8. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 8. Okay, are you there? Eh, sabi ng verse 17, ready? Are you there? Ready, basa. And if children then, ears of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be what? Also glorified together. Wow! Sabi ng Bible, kapatid, dahil anak ka ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. Amen? Meron bang kumpanya na pwedeng magbigay sa atin yan? Sasabihin niya, tanggap ka na.
tagapagmana ka na ng aming kumpanya. Oo. Pero pag gano'n, empleyado lang, mga kapatid, naging tagapagmana na, hindi, kapatid. Magtatrabaho ka, mga kapatid, para ikaw ay pagkalooban, mga kapatid, ng benepisyo. Amen? Pero dito, kapatid, wala tayong ginawa. Amen! Wala tayong ginawa, sapat ang gumawa ay Panginoon para sa atin, siya nagdusa para sa atin dun sa krus ng Kalbaryo upang tayo po'y maligtas, mapabilang sa pamilya ng Diyos. And we are now, mga kapatid, joint heirs. What does it mean, joint heirs? Joint heirs. Ano yung joint heirs? Kapwa magmamana. Okay? Co-heirers, mga kapatid. Kapwa magmamana. Dahil sino yung kapwa na, kanino tayo kapwa magmamana? Kay Elon Musk? Kanino tayo kapwa magmamana, mga kapatid? Kay sino bang pinakamayaman sa mundong ibabaw nito? Sabi ng Bible, joint heirs with what? With Christ. Yes. Meron bang tatalong binibisyo doon? Meron bang tatalong binibisyo? Wala natin pag-uusapan, kapatid. Amen? Because we are already co-heirs with God. Sabi ng Bible, co-heirs with Christ. Tayo po'y co-heirs of the Son of God, mga kapatid. The heirs of heaven and earth, mga kapatid. It is Christ. Amen? Kaya tayo po'y merong siguradong patutungan. That's why our destiny is settled. Our destiny is settled in heaven. Amen? Sabi niya sa John 14 verse 2, mga kapatid, in my Father's house are many mansion. Hindi ka pa nakaranas ng mansyon sa mundong ibabaw na ito, kapatid. Wow, okay lang. May mansyon ako sa langit, amen? We have mansion in heaven, mga kapatid. What a great benefits. Kaya nakakalungkot ang tao, mga kapatid. Hindi nila maunawa ng bagay yan because they are only after earthly benefits, right? Amen? They're only after benefits. Wherein na pwede na nilang masigurado ang langit, na pwede nilang masigurado ang kanilang tahanan o kanilang mansyon sa langit, mga kapatid. But they will still reject God. Natandaan namin, kapatid, ang tao pupunta sa impyerno na because God rejected them. But man rejected God. It is man who rejected God. It is not God who rejected man. Amen? Kaya siya nga bumaba. You see the benefits, mga kapatid, na hindi natin kailangang pagtrabahuan. Pinagtrabahuan ba natin ang kaligtasan natin? No, amen? Not of works of righteousness which we have done, sabi ng Bible. It is the gift of God. Amen? Let's element sa boast upang huwag kayong magmayabang. Ang kaligtasan namin sa biyaya lamang, mga sa pananampalataya. No. Pag-usapan po natin ang benepisyo ng kaligtasan, hindi tayo matatapos na maghapon at isang buwan sang taon eh. Okay? Kapag meron na po tayo, mga relasyon sa Diyos, anak tayo ng Diyos. Maging anak ka na ng Diyos. Amen? Anak ka lang ng Diyos, kapatid eh. Wala na tayong pag-usapan, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid. Okay? Ang mga tao, mabuti, sila'y naghahanga na sila'y magkaroon ng malawak na lupain sa mundong ibabaw po na ito. Pero tandaan po natin, gano'ng ang kalawak ang lupain ng tao sa mundong ibabaw nito, iiwanan at iiwanan niya pa rin. Iiwanan at iiwanan niya pa rin. But praise the Lord, mabuti, amen. Our destiny is settled in heaven. Our destiny is settled in heaven. Okay? Because we are children of God. Have you imagined that? Have you thought about that, mga kapatid? About the benefits of our salvation? Minsan, sabi na natin, hindi kasi ako. Kung ano-ano ba natin, kapatid, yung dakilang benepisyo. Kaya nga, we have a song, kapatid, ang dakilang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya, wonderful grace of Jesus. Ang dakilang biyaya ni Jesus para sa atin, mga kapatid, sapagat sa kanyang pag-ibig, dakilang pag-ibig sa atin, tayo po'y naligtas, mga kapatid, upang huwag na mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? But praise the Lord, mga kapatid, nasa lupa pa tayo, right? Amen? Nandito pa tayo. And God wants us to enjoy our life while we are living here on earth. Amen? Kaya number 2, mga kapatid, He gives us the Bible. Not only the benefits of our salvation, but the benefits of the Scripture. Yung benepisyo, mga kapatid, ng salita ng Diyos na nasa sa atin ng kanyang iniwan. Sabi ng Bible, balikan natin ang Psalm chapter 68. Sabi ng Bible yan, sa verse 11. Basahin niyo po verse 11. 68 verse 11. Ready, read. The Lord gave the word. Great was the company of those that what? Publish it. You see, sabi ng Bible, great is the company those that publish it. Dakila ang mga grupo, sabi po ng Bible, ang mga kumpanya
ang mga nagpapublish, ito ang gawin ng Bible. Ibig sabihin, nandun ang pagpapala po ng Diyos, kapatid, sa mga tao na kung saan kinikilala ang salita po ng Diyos. Amen? When we say the Word of God, the Bible, there's only one Bible, kapatid, in our time. And that is the King James Bible. Amen? Sa lang Biblia, kapatid. Kaya sabi ng Biblia, sa 2 Timothy, di po ba? Oh, those are just basic, kapatid. Kaya sa nakakalimutan po natin, yung benediction natin. Our salvation is the afterlife benefits, amen? Ng araw, nasa langit po tayo. Pero di pa naman natin, wala pa tayo sa langit. Salamat may Biblia. Binigyan tayo ng Biblia upang matuto tayo paano tayo makapamuhay. Sabi ng Bible chapter 3 verse 16, are you there? Sabi ng Bible, all the scripture is given by inspiration of God. All scripture, the Bible, from the Old Testament, from the very start of the Old Testament until the last verse of the Revelation, amen, sabi niya kapatid, it is inspired. Ano ibig sabihin ng inspired mga kapatid? It is the breath of God, God's breath. Gaya nung nilalang ng Diyos mga kapatid, ang tao. Okay? He breathed a breath of life. Okay? Kaya nagkaroon ng buhay mga kapatid ang tao. Kaya nung nilalang niya, wala pang buhay. But when He breathed his nostril, nagkaroon ng buhay. Amen? Ang Biblia ay ganoon, mga kapatid. It is a breath of life. Amen? Kaya ito po yung may buhay, nagpapago ng buhay ng tao, kapatid. Amen? Because this is the Word of God. Sabi ng Bible, mga kapatid, inspiration of God and is profitable. It benefits. May profit, amen? May profit po tayo sa salita po ng Diyos. And that's benefit. Eh, ano pong profit natin, mga kapatid, sa scripture o salita ng Diyos? Profitable for? Ano po yung doktrina? Katuruan. Ano po yung doktrina, kapatid? Teaches us what is right. Tuturuan tayo kung ano ang tama. Eh, hindi tayo pinanganak na alam na natin ang lahat ng tama. Amen? Amen? Okay? Ang alam lang natin mga kapatid, tandaan po natin, ay yung alam natin tama, ay hindi natin alam kung tama nga. May tama lang talaga kasi tayo noon, amen? Pero ngayon, tinatama tayo ng Diyos sa pamagitan ng doktrina. That's the teachings. That's the doctrine. Kaya ang doktrina natin, mga kapatid, tandaan po natin, is Bible doctrine, amen? If it is a Baptist doctrine, it is a Bible doctrine. When we say Bible doctrine, that's Baptist doctrine, man. Because every doctrine, every teaching of a Baptist, kapatid, comes from the Word of God. Amen. Diyan lang natin kinukuha. So doctrine teaches us what is right. Ang kailangan natin ito para malaman natin ang tama, huwag natin iwasan. Amen. Para malaman natin kung ano ang tama. Okay? Kung paano natin paglingkuran ng Diyos, paano natin sambahin, mga kapatid. And that is doctrine. Kaya meron po tayong doctrine class. Meron po tayong, what you call that? Meron yung Sunday school. Our Sunday school is doctrine. Amen. Itinuturo doon ang katuruan, mga kapatid, na dapat baybayin po natin at matutunan natin sa buhay natin bilang anak ng Diyos. Doctrine. What else? For reproof. Ano naman po yun? Yung doctrine teaches us what is right. Yung reproof naman teaches us what is not right. Kung ano yung hindi tama. Reproof. Kaya ang Biblia, tuturo tayo, hindi tama yan, hindi tama yan, hindi tama yan. Sasabihin ng Biblia sa ating kapatid, amen? Kaya ituturo tayo kung ano ang hindi tama. Meron po tayong nakasanayan, meron tayong natutunan sa buhay natin, kapatid. Marami po yan na hindi tama. Paano tayo? Ito po, Bible. Para malalaman natin, ay, hindi pala tama yun. Dati, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan, tama, amen? Dumadamba tayo sa Diyos na bato, sa Diyos na kahoy, sa Diyos na ginto, sa Diyos na pina. Okay? Pero ayon sa Biblia, yan po yung abomination sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi po yun tama, mga kapatid. Kaya malalaman po natin kung anong tamang pagsamba. Sabi ng Bible, kapatid, God is Spirit, and those that worship Him must worship Him in what? In Spirit and in truth. Spirit of katotohanan. Kung sinabi mo Espiritu, hindi mo kailangan makita, kapatid. Amen? Ganun din po katotohanan. So teaches us what is not right. Anong hindi tama, kapatid, sa buhay natin. So, doctrine, what is right. Reproof, what is not right. And then for correction. Ano naman yung correction? To teach us how to do right. Para ituro tayo kung paano natin gawin tama.
Yung mali dati na alam po natin kapatid, itatama ng salita ng Diyos. May itatama tayo. Meron tayong, dati kapatid, di po ba tayo po'y naniniwala, ituro kasi nila, ito kasi yung turo ng mga ninuno namin. Nung namatay si mama, kapatid, siyempre, doon siya sa kanila, no, sa puder ng aking stepfather. Namatay nanay ko, kapatid, nung iayos yung bangkay niya, ang dami mga problema ng mga tao doon eh. Ngayon nung inayos ko, sabi ko dito iayos, sabi nila, nagreklamo sila kasi bakit? Dapat hindi ka nakatapat sa pintuan. Eh bakit? Baka may susunod. Kahit hindi mo may tapat sa pintuan niyan, sabi ko, meron pa rin susunod. Right? Oh, ang dami nila mga, lalagay lote dyan dito. Ay, ba't bakit doon nilagay? Nung pakialam yun, nanay ko to eh. Pero di ko naman sinabi ka na yan. Ito yan, ang dami mga problema sa buhay. Pag namatay, hindi ka pwede maligo. Wow! Ay talaga may susunod na mamatay yan, eh ha? Kasi pag hindi pagdaligo ka daw, baka may susunod. Ay lalo may susunod na mamatay dahil sa baho, eh ha? Dito mo hindi pwedeng magwalis. Nandun na lang tumakan. Dumi, mga pagyan, nangkala, hindi pwedeng magwalis. Namatay sa mga kapatid. Maakaw-maka na, wawalis kami ni Buder, ni Kuya. Wawalis kami mga kapatid, makakalat doon. Okay? Ang nakakamatay kapatid, hindi yung kalinisan, yung katumihan, eh man? Hindi mo yan, mga turo sa atin ng mga kapatid. Eh po ba? Eh kahit na walang patay eh, nung araw, di mo ba? Ay pag nagwalis ka ng gabi man to, pagkagalit mga matatanda. Bakit daw? Inilalabas mo daw yung? Ay kapatid, lahat ng basura, pasok mo na sa bahay nyo kung yung puwi swerte. Eh di lang na sa mga nakatira sa Payatas Island, di lang yumamay na sana sila, di ba ba, man? Bakit may yumaman yun? Kasi nakukuha sila ng ginto sa basura. Kita mo yung mga isip na ganyan, kapatid. Di ba? Kasi walang Biblia eh, man! Walang salita ng Diyos, hindi tayo naturuan, mga kapatid, kung ano yung mali, ano yung tama, at kung paano gawin yung tama. Paano gawin ng tama, kapatid? Okay? Ang yung kamalian po natin. And praise the Lord for the Bible. You see that benefits na nakatali tayo, kapatid, doon sa katuruan ng ating mga ninuno. Di ba? Nakatali. Hindi ko yan, lalabas ka. Tapos kung may nakita kang itim na pusa, huwag kang lalabas. Di paano na yan, mga kapatid, yung buntis, mga anak na, pag labas mo, may utin na paano, gagawin mo. Huwag mo nang ilabas. Dadali mo na sa ospital. Niyaya na lang mapahamak yung buntis kasi bakit baka mamamalasi. Di lalo minalasi, ba? Oo, mga naniniwala sa malas swerte. Okay? But praise the Lord, there's the Word of God. Mga kapatid, sabi ng Bible, profitable benefits for correction. Amen? Kaya when we correct, mga kapatid, what we use, mga kapatid, is the Word of God. Amen? Because the Word of God, mga kapatid, is a correction, is full of correction for us. Especially as believers, mga kapatid. May mga bata na hindi nasunod, kapatid. O, ikukorek mo sila. Ano sabi ng Bible? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. We see that correction. This from the Word of God. So doctrine, to teach us what is reproof, to teach us what is not right. Correction, to teach us how to do right. And what else sabi ng Bible? For instruction. Ano naman yung instruction? To teach us to keep right. How to keep right. Upang turuan tayong manatiling tama. Kailangan natin ng lagi instruction. Amen? Amen! To know instruction, sabi ko ng Bible sa Proverbs, mga kapatid and wisdom, kailangan natin lagi ng instruction. That's why we come to the Word of God. We come to church, mga kapatid, to know God's instruction for us. Amen! Nakita yung mga bata, magpag-exam sa school, lagi may instruction. Pero yun na rin naman yung instruction ng last time. Bakit nandiyan pa yung instruction? Kasi bakit? Nakakalimot. Amen? Amen? Tayo din, kapatid, nakakalimot. And praise the Lord, mga kapatid, may Biblia, may instruction para tayo po ay mapapaalalahanan. Amen? Okay, yan po salita po ng Diyos. To teach us how to keep right. Para paano tayo manatiling tama. Huwag nating bibitawan. The moment na binitawan mo lang salita ng Diyos, mga kapatid, then you are drifting away, mga kapatid, from doing what is right. And then tell me that you're doing what is right if you are not keeping the Word of God that teaches us how to keep right. Amen? Kailangan natin ng Biblia, kapatid. Yan, benepisyo niya na meron tayong mga Biblia, mga kapatid, na hindi lang ito pan-display, na mga kapatid ginagawa, mga kapatid ng karamihan pan-display. No! Amen!
The Word of God is a hammer, sabi po ng Bible, upang bakbakin, kapatid, ang mga matitigas na puso. Amen! Okay? The Word of God, sabi ng Bible, is a mirror. Amen! It means to say, when we read the Word of God, makikita natin, nasasalamin natin ang mga buhay natin na hindi tama, upang may tama. Amen? Makikita natin kamalian natin. Pero kung nagbasa ka ng Bible at nakikita mo kamalian ng iba, kapatid, sala. Okay? Sala ang ating puso pag ganoon, kapatid. Okay? The Word of God, kapatid, sabi ng Bible, is a sword. Amen? Ang nasit mo yung kapatid, masasaktan ka. Sabagat ang katotohanan masakit. Amen? Pero ang katotohanan, tayo po ay binibigyan ng paglaya. The truth, sabi ng Bible, shall now, ganyan yan, inaalala yung turo ko sa inyo, di ba? Amen? Nasa Bible yun shall make you pray, not to set us free, but to make us free. Amen? Di ba? Release ko na ngayon ng saan, di ba? Instruction, nalimutan nyo rin, di ba? Sunday after po yun, release ko po. Right? Bigyan ko pa nga kayo mabatid ng demonstration, di ba? Illustration. Shall make us free, not only to set us free, but to make us free. Praise the Lord, mabatid for the Scripture. Amen? What a blessing that we have the Word of God. We have the privilege, mabatid, that we have in our hands the very Word of God. Salita po ng Diyos. Hindi po ito salita ng tao, kapatid. Salita po ng Diyos. Amen? So number 1, the benefits of His salvation. Number 2, the benefits of the Scripture, the Bible. And number 3, mabatid, the benefits of the sanctuary. The benefits of the sanctuary. It's the sanctuary, our church, the church. Amen? Salamat, hindi lang po tayo iniligtas ng Diyos. Iniligay pa niya tayo sa tamang simbahan. Amen? There is no perfect church. Tandaan niyo po yan, kapatid. Amen? Because church, kapatid, is composed of people who are imperfect. Okay? Ay kalipunan ng mga tao, mga kapatid, na makasalanan, na nagsisi, na tinatawad ng Diyos, na napotismo ng luwag. Amen? Kaya po yung simbahan, mga kapatid, tandaan po natin po yan. Pero praise the Lord, mga kapatid, there is a right church. May tamang simbahan. And I believe in my heart, mga kapatid, we have the right teaching, and praise the Lord, He put us in the right church. Amen? Amen? Oo. Kaya kung alam po, kapatid, nasa tamang simbahan ka, kapatid, hindi mo iwanan, kapatid. Amen? Nasa tama ka na eh. Amen? Eh kung nasa tama ka na, alis ka na ang ibig sabihin nyo, pumunta ka sa mas tama. Nawa, kapatid. Sapagkat dapat ganun eh. Di po ba? Amen? Amen? Okay? Kaya nyo ba mapunta yung mga tao umaalis dahil ayaw nila? Lalo sa school, pag umalis po ba yung na-expel yung estudyante siyang pupunta, so mas mababang paralan. Gano'n nyo po kapatid, amen? So mas mababang paralan pupunta. Okay? Kapag ikaw mo, alam mo ikaw yung nasa tama na kapatid, manatili ka mga kapatid. Sapagkat ang simbahan na nagkalod sa atin ng Diyos, binigay sa atin ito ng Diyos, it is our privilege. O, tinan nyo po, bakit benefits? Tinan nyo po, sa Acts chapter 2, alam natin po kapatid, basic lang po ito. Pero minsan nakakalimutan natin, sabi ko nga po sa inyo. Verse 47. Acts chapter 2, verse 47. Are you there? Okay, let's all read together and read. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church what? Daily such as should be. You see? Sabi ng Bible, it is the Lord that added us to the church. Ang Diyos ang nagdagdag sa atin dito. Amen? Amen. Hindi ako nagdagdag sa iyong sarili, ang Diyos. Okay? Kaya hindi nagdag ka ng Panginoon dito, ay dito ka. Tandaan mo yan, kapatid. Amen? Oh, praise the Lord sa mga siyempre, karamihan dito na talaga dito naligtas na bautismo. May mga nag-prophesy dito na dati kayo, si Brother Giovanni, kabataan pa lang. Pero di pa lang siya ng Panginoon dito. Praise the Lord, mayroon siyang asawang mapait. Amen? Hindi mabait niyang asawa niya. Ewan ko lang kung saan si Brother Giovanni yan, di ba, Iman? O, nung nadala dito, lalo bumait, Iman? Dito naligtas. So, yan yung pamitin. Andiyan sila lumalang kapatid. Siya nag-design, kapatid. Pero siya nag-design, magpapaptize na lang ako pasto. Kung may membership. Kasi mga mag-iina niya, member na dito, pero siya hindi, Iman? Kaya siya yung pabila. Si Sister Rose ay ganun din. Sa Manila po siya. Pero since nandito na siya sa Tugigaraw, man, hindi na naman siya nananambahan na. Okay? Yung sabi ko, pasapin mo yung pastor mo. Hindi ko alam. Siya naman ang desisyon. Natagal na siya dito lumatelo, taon na. Pero gusto niya talaga na siya ay magamit ng Panginoon makawag-involve sa ministry.
So she decided na sumunod sa bautismo for her membership. Maliwanag naman po yung kanyang kaligtasan, di ba? Ganun din si Ma'am Susan. Pero iba kasi yung patutunan ni Ma'am Susan kasi siya nang patutuo eh. She claimed salvation, mapatid, during revival night, right? Amen? So it means to say, here, mapatid. So siya mismo nag-decide, mapatid, I want to follow the Lord in baptism. Actually, tinanggap ko na po siya for membership, pero nag-decide siya. I praise the Lord for that. Tinama. Because the Word of God will teach us how to do right. Amen? Tinama, kapatid. Natandaan po natin yan, kapatid. It is not our right to be a member of the church. Amen? Privilegyo. Nasabi ng Bible, favor, benefits ng Diyos yan, pabor ng Diyos. At marami po mga ginauno. Tinayin po yung mga member ng Fortis. Di ba? Amen? Nandyan sila. Hindi nila binibitawan niya kasi benefits yun eh. Right? Amen? Meron bang nag-member ng benefits? Sabi niyo, wag na lang ako. Wow! Meron po ba? Hindi nga. Kahit kayong hindi karapat dapat, pupunta eh. Right? Amen? Okay, nakikipila eh. Pero tayo po may karapat dapat, hindi rin. Ginawa lang talaga tayo ng Diyos na karapat dapat. Amen? To become a part, mga kapatid, of His church. And He should take it as a great benefit from God, mga kapatid. Okay, nandito tayo na tayo po'y pakakainin ng salita po ng Diyos, kapatid, the ground and the pillar of truth. Sabi ng Biblia, ang haligi at suhay ng katotohanan. That we see the children, mga kapatid, that they are there, being taught by the Word of God. Saan natin dadali ng mga bata, mga kapatid, na sila yung tuturuan ng salita po ng Diyos? Can you see the church, amen? Turuan yung patuto ng anak ni Ma'am Joan, hindi si Ma'am Joan. Po niya ang Susan, sabi ng isa, nung pasok daw sa school, sabi niya, I want Sunday school. Napasok doon sa school nila, sa paralan. Sabi niya, I want Sunday school. Meron sa Sunday school na gusto niya. Kaya na yun sa paralan niya. Na-enjoy na niya Sunday school, eh, ma'am? Yung pangalawa ba yun, ma'am? Yung youngest. Yung bunso. Kasi first time niya papasok sa school na, ma'am? Opo. Okay, siyempre, nauna na sa si church. Nauna na sa Sunday school. May papasok siya lang. Sabi niya, I want Sunday school. Diba, makita niyo po yan. Sa pag-target, makita po natin, baka hindi, bagamat yung ating Sunday school not too convenient, but we make it as much as possible organized, maayos, para sa mga bata sa kanilang ikatututo. And that's benefits. Amen. Hindi ang simbahan ang nagbibinibisyo sa atin. Tayo ang nagbibinibisyo sa simbahan. Amen? Amen? Tayong kapatid, tandaan po natin po yan. Okay? Pag nawa, mangyari isang araw, makapagsimba nga. Kasi pag wala ko dyan, kawawa sila. Wow! grabe. Tandaan niyo po yung kapatid. Kahit ako mawala dito kapatid, may ipapalit ng Diyos. Amen? May mag-eming ka, totoo po yun. Opo, mga kapatid. Yes. Sabat hindi naman. Sinilagay na. Grabe ka, kaya gusto nyo lang talaga mawala dito. Tandaan niyo po yan. Lagi ang Diyos gagamit at gagamit, mga kapatid. When we already thought, mga kapatid, that it is our right, mga kapatid, to be a part of the church, mga kapatid, then, we are removing already that privilege that God has given to us. Amen? It's not our right. Dahil pupunta tayo, kapatid, sa pagpapuro sa atin yan, benepisyo na tayo nasa simbahan. Amen? Benefits natin yan eh. Kaya ngayon magpapacheck up. Kaya na mayroong benefits, mga kapatid, doon sa anumang benepisyo. Kung pipilaan niya yan, pupunta niya para makuha niya yung benefits kahit mahaba yung pila. Sabat alam niya, benepisyo niya yan eh. Amen? Tapos sa simbahan, mga kapatid, iiwasan natin. Saka na ako mapagsimba. Ayan naman. Tayo lugi, kapatid. Tandaan po natin yan. Tayo lugi, hindi ang simbahan. Amen? Sabat, it is our benefits, mga kapatid. To be in the church, sabi ng Bible, praising God, having what? And that is benefits. Favor from God. That's man's favor, but God's favor. Amen? Paburi yan ng Diyos, kapatid. Hindi yan pabor ng tao, mga kapatid. So, number 1, we see the benefits of His salvation. Number 2, the benefits of the Scripture, the benefits of the sanctuary, the church, mga kapatid. And then lastly, the benefits of serving God. The benefits of serving God. He saved you, kapatid. He put us in the church. He gave us His word in order for us to serve. Para tayo makapaglingkod.
Okay? We serve Him, mga kapatid, not personally, but we serve Him through the church. Amen? Tayo ay mga paglingkod sa pamagitan ng simbahan, mga kapatid. So, sabi ng Bible, Ephesians chapter 2, sabi ng Bible, Ephesians chapter 2, chapter 3, usahin lang natin yan, Ephesians chapter 3, verse 21. Ephesians chapter 3, verse 21. When we talk about giving glory to God, sabi ng Bible, verse 21, read it, "And to Him the glory where? In the church, by who? Christ Jesus, throughout all ages, without word without end." Amen. You see? When we talk about giving glory to God, kayo mga estudyante, be good as fast as you can sa inyong trabaho, sa inyong pag-aaral. Amen? Kayo mga nagsisipag trabaho sa inyong mga kumpanya at mga bosses, be good as much as you can sa inyong pagtrabaho. But when we talk about glorifying God, sabi ng Bible, not through your school, not through your company, not through your bosses. Sabi ng Bible, through the church. You see, through the church. Kaya naglilingkod na sa inyong trabaho, how about in the church? How about God? How we serving Him? Tayo ko ba'y naglilingkod? Kaya this coming August 21, mga kapatid, we will join again sa ating pong Mother Church. Dapat ng June 12, mga kapatid, na postpone lang sa August 21, that is holiday. Ministry involvement. Para malaman natin sa ating ministry dapat mag-involve. And you know what, mga kapatid, ministry, it's privilege of the members of the church. Amen? Kaya yung mga umawit dito, mga kapatid, privilege yung umawit, mga kapatid. At dami po yan. Dahil hindi dahil magaling ka umawit. No! It's your privilege as a member of the church. Amen? Tandaan po natin po yan, mga kapatid, pagtuturo. Okay? Ay pribileyo, pag-a-usher, pag-a-pribileyo yan. Kaya maganda mga kalalagyan, katatayo nandito, you need to avail your privilege. Amen? Naginiwasan natin. Sabi mo sa eskwelahan, nandiyan kayo sa brigada eskwela. How about in the church? Are you serving that? Amen? Ay magting po. What's the benefits in serving that? Hindi niyo po sabi ng Bible, Colossians. Last verse na natin, Colossians, chapter 3. Hindi ka pa naglilingkod ka pa rin hindi po, bagamat tinawag natin ang service, ang church service. Actually, hindi ka pa naglilingkod. Ikaw pinaglilingkuran, nakaupo ka pa dyan, amen? Oho. Ang kailangan mo tumayo, kapatid, maglingkod, makagawa sa layunin ng Diyos para sa iyo. No? Colossians chapter 3. Nandiyan kayo? Verse 24, sabi ng Bible. Verse 24, read it. Knowing. Okay, basahin natin. Mas malakas, read it. Knowing that of the Lord ye shall receive of the inheritance for His. You see? Inheritance. Is it that benefits? May inheritance ka, may pamana ka. Sapagkat sabi ng Bible, you serve the Lord Christ. Sapagkat naglingkod ka sa Panginoon, sabi po ng Bible. Tayo po iniligtas ng Panginoon to serve. God saved us to serve. Amen? Not just only God saved us to go to heaven. Dapat nasa langit ka na ngayon. Kung yun lang yung dahilan ng Diyos. Right? Amen? Tayo po iniligtas ng Diyos para maglingkod. Kaya inilagay na sa simbahan, mga kapatid, upang ating pong hanapin, okay, saan tayo magagamit ng Diyos. Okay? At marami po tayong gawain. Kaya simulan natin sa pag-aakay ng kaluluwa, kapatid. Amen? Kaya we must involve ourselves, kapatid, in the soul-winning activity in our church. At tayo po ay makapagsimulang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. And we involved in the church ministry. Pag-a-usher, mga kapatid, sa Discal Ministry, ating children's department. Praise the Lord sa mga nandiyan for our Sabbath or for our frontliners. And we need more. We need more. Kailangan pa natin na mas marami. Sa ating choir, mga kapatid, ay choir, mga kapatid, still open. Okay? Still open, mga kapatid. Kailangan natin meron tayong tamang puso, mga kapatid. Sabi ng Bible yan sa verse 20, sa Colossians, chapter Sayin lang natin po yan. Yung itaas lang natin ang basa. Verse 23. Verse 23, read. And whatsoever you do it heartily. Hindi ka gagawa para sa tao, sabi ng Bible. Hindi para sa Panginoon. Hindi ka maglilingkod para sa pastor. Maglilingkod ka para sa Panginoon. Amen? As to the Lord, sabi ng Bible, not as unto men. But God gave us pastor to lead us to serve God. Amen?
upang tayo po'y hamunin, para tayo himukin mga kapatid, magpaglingkod sa Panginoon. Amen? Okay? Ilusin ng Diyos. Kaya nga, pag Wednesday, pag prayer meeting, o sa mga hindi dumadalo, may message ko sila. Prayer ko yun na kayo may mga dalo, kasama po. Service. Because that's my job. To lead you in the service of our King. Amen? To lead you unto the service of our King. Paglingkod po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, pinakamaganda, tandaan po natin, settle natin puso natin sa Diyos. Then tayo magbe-benefits. Hindi ang Diyos. Amen? Hindi ang Diyos ang magbe-benefits, kapatid. Tandaan po natin, as I'm always saying, maglingkod tayo o hindi sa Diyos, ang Diyos pa rin yan. Hindi yan nagbabago. Amen? Hindi nagbabago, kapatid. Para yung presidente ng Pilipinas, ang tawag mag-rally o hindi, presidente pa rin siya, amen? Kaya mo na lang mag-presidente ng tayo na lang natin matapos, amen? Amen? Ano mga iba, atat eh. Pag ay tinalit naman, reklamo pa rin naman sila eh. Pero tandaan natin ang Diyos, tandaan po natin, hindi ko siya bababa ng kanyang trono. Hindi ko siya alis ng kanyang trono. Ginawa na niya minsan, umalis na siya ng kanyang trono para tayo iligtas, amen? Hindi na niya uulitin, kapatid. Kapag ginawa na niya yung kanyang magagawa na sa akin. Hindi niya ulit. Hindi mababawasan mga kapatid ang kanyang pagka-Diyos, hindi rin madadagdagan. Tayo po'y maglingkod, mamamatay tayo. Amen? Maglilingkod tayo, hindi tayo maglilingkod, mamamatay tayo. Maglilingkod tayo, mamamatay pa rin tayo. Amen? Why not die serving the Lord? Ito mga sikit, ngayon na niya po yan ay, is one thing na nandiyan siya pag-practice. Yung ipag-practice sa choir. Grade 3. O, pumunta siya, mag-practice sa choir. Tapos nung linggo, sasukatan ko yung mga bata, magbabaro kasi magkaroon kami ng uniform. Kung hindi na, magbabaro dito siya. Bakit? Gusto ko din po gusto ko mag-choir. Ngayon, nung Wednesday nandyan po siya, sama siya sa practice. O, sige, mag-practice ka na ha, sasama ka ha. O, magpa-practice ka. O, practice siya. Kanina, pagdating niya ito, lahat ng tao na dadating, sabi niya, salin ako sa choir, kaya ako sa choir. You see his excitement. Tingnan, ganun yung excitement din natin, di ba, Iman? May gusto niya, o di sama natin. Habang bata, mapatid, matutunan na lang maglingkod sa Diyos, Iman? Amen? Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. Kailangan lang talagang paggabay ng mga magulang, Iman? Praise the Lord, mga kuya niya ay nandiyan na, mga maglingkod, mga kasasama nila. Kaya kailangan natin ang pagkabay, kapatid. And praise the Lord, it is us that will be benefited. It is us. Amen? Okay? Tayo po ang magbe-beneficio, kapatid, sa katawan ng salita po ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, mga kapatid, blessed be the Lord, who loaded us with daily benefits, even the God of our salvation, Selah. Don't forget that word, Selah. That's the part of the word of God. What does it mean, Selah, mga kapatid? You need to take a pause. You need to take a pause. Pag bulay-bulayan mo, kapatid, ang mga benepisyo ng Diyos sa'yo. Hindi yung problema pag bulay-bulayan natin, amen? Minsan, tayo po'y bagot na bagot. Tayo po ay, ano tawag yan, nagsiself-pity. Kasi bakit? Pinagbubulay-bulay yung problema. No! It should be the benefits God is bestowing on us daily in our lives. Amen! Never that God, mga kapatid, tandaan po natin, that delay His benefits unto us, toward us. Kaya ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, what shall I render unto the Lord? For all His benefits toward me. Psalm 116 verse 2. Kaya po yung tanong sa atin. Yun naman personal na. Yun po yung tugon naman, yung ating last point. The benefits of serving God. We need to serve Him because He is loading us with daily benefits. Amen? Pati mga wala dito, kapatid, may benepisyo pa rin sila. Amen? Nagtatamo pa rin sila ng benepisyo sa Diyos. Amen? Amen? May benefits pa rin sila, kapatid. Kasi wala na silang benefits ngayon, kapatid. Diba? Ang Panginoon ay dinala na ng kidlat ang kanilang mga pakay. Amen? Pero hindi, kapatid. Ang Diyos ay mahabagin pa rin. Sabi ng Bible, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Great is His faithfulness. They are new every morning, sabi ng Bible. Great
is thy faithfulness. See that? Because it is daily. Yeah. New every morning. Tayo may magsitayo. Alam mo, alam natin ang mga salita po na Diyos. Alam po natin saan tayo nagtatayo eh. Saan natin ibabatay, mapatay ng ating po mga pagtuto at prinsipyo. I believe the Word of God, mapatay, speak to us. We understood the benefits of God upon us. Why not come to the altar tonight and talk to God? And let's just thankful unto Him for these benefits. Marami yung magbabaybay natin. Pero yung pinakaunahin na ating dapat magtanto na ating pong dapat. Huwag makalimutan sa buhay natin. He loaded us with daily benefits. The benefits of His salvation, the benefits of the Scripture, the benefits of the sanctuary, the benefits of serving. When I start serving God, stop it. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Are you benefited from that preaching? Amen? Dapat matanggap natin yung benepisyo, mga kapatid. So, ay natin nating answer. Tayo pagdadako sa ating Thursday prayer meeting offering. Yung mawala is coming something, mga kapatid. Amen? I'll be distributing, mga kapatid. Amen? Yung ating pong record, mga kapatid. Amen? Amen? Pag wala kayo, may multa. Amen? Papadala ko sa JRS. Alright, ipapray yung mga ating kalong ngayong gabi, sir. Manalangin, kakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa gabi ito. Na nangihingi po dito sa iba ng bahan upang itulog po namin ang aming mga panalangin. At salamat po Lord sa misahe namin na pakinggan na kayo po ang naglulod sa aming mga benepisyo sa aming araw-araw. At dalangin po namin Lord na tulungan mo kami Lord na may apply namin po ito sa aming mga buhay. At salamat po Lord sa pag-ingat at mga biyayang kaloob mo sa amin. At dalangin po namin Lord sa gabi ito na kayo din po ang mag-ingat sa amin sa parating na bagyo Lord. At sa mga lugar na nasalanta, kayo po ang magbigay ng protection at pag-iingat po Lord. At dalangin po namin Lord na i-bless niyo din po Lord itong aming offering sa gabi ito. Bigyan mo po ng kagalakan ng bawat isa na makapagbigay po Lord upang may magamit po sa inyong gawain dito sa Pilipinas. Tawarin mo kami Lord sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Mahal po namin kayo. Ito yung dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Sige.
Amen. Praise the Lord. Dwelling in beautiful land. Dahil po sila, awitin po natin, thank you, Lord. Saving my soul. Amen. Don't forget, our soul winning is coming Saturday. Amen. Follow up sa day. Pray niyo po, ngayon po nga, Bible study bukas sa Bigusnan Family. Okay, nawin natin yan. Brothers, thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Dakilan namin o Diyos, once again, we are so thankful, O God, for the great benefits that you have given to us. You have bestowed upon us, O God, from the message of the Word of God being preached tonight. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga anak po, Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagkilos, mga commitment ng bawat isa. Bless you po. Ang ayon pong pansamantalang pag-iwaywalay, ang ating yung magsipag-uwi, magsipagbiyahe po, Panginoon. Ang going to Agugadan, to Solana, mga dito sa Tugigaraw. At bukas po, Panginoon, at mga papasok, magsipagtrabaho po, Panginoon. Pagpatayin niyo po. Salamat po sa inyo. I dismiss us with joy in our hearts. In all these things we pray in Jesus' name. Amen. Thanks so much. And God bless everyone. Ingat po. Practice ako yan. Ano?